Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Hindi sikreto na si Lebron at ang Lakers owner Jeanie Buss ay hindi tulad na ng dati ang relasyon at nagresulta nga ito sa hindi pagbigay ni Jeanie Buss at ng Lakers ng contract extension sa 4-time MVP. Kaya naman ngayon nga ay naglalaro si Lebron sa huling taon ng kanyang kontrata dahilan kung bakit ang all-time NBA scoring leader ay papasok sa free agency matapos ang season na ito. Inaasahan na magbibigay pa din nga ang Lakers ng offer kay Lebron subalit malayo nga ito sa max contract na madalas niyang matanggap. Hindi nagkukulang ang team na may interes kay Lebron kung free agency lang naman ang pag-uusapan at hindi trade. Isa nga sa mga team na handang magbigay ng kontrata sa 4-time NBA champion ay ang kanyang hometown Cleveland Cavaliers. Ang team na nag-draft sa kanya ay posibleng ang maging huling team niya din sa NBA. What a way to end a career nga kung sakali mga kaibigan. Tatapusin niya nga ito kung saan siya nag-umpisa. At ang kagandahan din dito ay hindi naman pipitsugin na team ang Cleveland Cavaliers ngayon. At tila ba kulang na lamang sila ng isang piece para maging championship caliber pa din. Kung magagawa nga ni Lebron na magkampiyon sa Cavs sa huling taon niya dito, ito nga ang talagang matatawag natin na storybook ending. Si Lebron ay nagtatala pa din ng mataas sa stats, averaging 22.4 points, 6 rebounds, and 6.7 assists per game on 50% shooting sa field. So malabo nga na tumanggap talaga si Lebron ng minimum o kaya naman mid-level contract kung nagtatala pa din siya ng stats sa pang All-Star. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Nais niyo bang tapusin na Lebron ang kanyang legendary career sa team na nag-draft sa kanya mahigit 2 dekadang nakakalipas? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Nikola Jokic, ang best player in the world today kung tawagin ng marami ay muling titingnan ng Denver Nuggets medical staff matapos ang isang linggo. At dito ay magdedesisyon na sila kung handa na bang bumalik sa court si Nikola Jokic. Ang Serbian superstar ay halos isang buwan na din nga nagpapahinga. Bukod sa kanya ay tinamaan din nga ng mga injury sila Aaron Gordon, Christian Brown, Cam Johnson, Jonas Valanciunas at iba pa sa Denver Nuggets. Kaya naman inaasahan nga ang babagsak ang kanilang record. Subalit hindi nga ito hinayaan na mangyari ni Jamal Murray at Peyton Watson. Sa kanilang panguna ay kahit nga na napakadami ng injury na natamo ng kanilang team, ang Denver Nuggets ay hindi nga napalabas sa top 4 ng West at naglalaro lang sila sa second or third seed ng matindi at malalim na Western Conference. At si Jokic nga ay isang player na alam mong addition lang talaga. Hindi nga siya yung star player na kapag bumalik matapos ang mahabang pahinga ay mapapaisip ka na baka naman pumangit ang chemistry ng team dahil hindi nga siya ball dominant. Literal na kaya niya nga magtala ng triple-double with only 3 or 4 or even 5 shot attempts. At masaya nga din ang kanyang mga kampe na i-welcome siya pabalik ng court. Kung nagagawa nga ng Denver Nuggets sa manatili sa top 3 ng West kahit na wala ang madami sa kanilang key players, imagine na lang kapag kompleto na ang team na ito. Posibleng sila nga ang best team sa NBA ngayon kapag playoff basketball na ang pag-uusapan. At malaking credit nga sa kanilang head coach. Tila ba na-improve niya pa nga ang malakas na team at system na meron noon si Coach Mike Malone. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?